itong flood control mess, hindi lang ito issue covered ng oversight functions ng Blue Ribbon. Kung sino po ang papalit dito kay Senator Ping Lacson, dapat credible, impartial, competent sa pagkoconduct nito pong investigation in aid of legislation. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Kaya makakausap natin ngayon si Ginoong Dennis Coronacion, Political Science Association President at UST, Department of Political Science Chairman. Sir Dennis, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay. This is Aljo Bendijo, Sir Dennis. Ano po ang inyong basa po dito sa alingas-ngas na baka si Senator Lacson ay magbibitiw bilang Blue Ribbon Chairman? O nga po, Sir Aljo, no, kumbaga man ito ay ang kanyang reaksyon doon sa hindi nagustuhan na yung reaction din sa kanyang pag-iimbestiga o pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. So reaksyon ng kanyang mga kasamahan sa Senado, parang di yata nagustuhan yung kanyang mga nasabi sa mga nakarang interviews niya. At the same time, yung mga request yata mga kasamahan niya na senador ay kasi sa interview niya nung isang araw na dapat daw isa lang rin si former Speaker Martin Romualdez bilang resource person. Pero hindi niya pinayagan ito. I think dahilan upang i-demand o i-pressure siya na mag-resign sa kanyang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero overall hindi maganda to kasi syempre inaasahan natin na kahit pa paano lalabas yung katotohanan doon sa investigation ng Senate Blue Ribbon sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Pero dahil nga minamasama ito ng kanyang mga kasamahan sa Senado, parang ayaw nilang ma-portray yung sarili nila na masama sa publiko, no? So kaya gusto nilang mapalitan itong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng committee na 'yon. Mm-hmm. Di ba't ito'y bunsod din ng isiniwalat ni Senador Ping Lacson saying that almost all senators, mga kasama niya dyan sa Senado, lalong-lalo na noong 19th Congress, involved talaga dito sa insertions. At he even emphasized, Dr. Dennis, na hindi naman lahat ng mga insertions dito ay illegal. Meron naman talagang iba na nagkaroon po ng mga insertions na mga senador pero nagagamit naman sa tama. Ano pong sabi niyo? Ano pong masasabi niyo tungkol diyan? Tama ho yun. May kinalaman yun doon sa kanyang pahayag sa media na almost all senators ay may insertions at hindi bababa daw ng 100 billion pesos yung pinag-uusapan na yung amount ng insertions. At Senado pa lang yun. Pero tama rin kayo in pointing out na I think discretion naman talaga ng mga senador na maglagay ng insertions. Kaya nga lang po ang dito is hindi kumbaga man naabuso yung ganong klaseng discretion ng mga senador natin na mag-insert, lalo pat tapos na yung budget deliberation. So nandun na sa may pinag-uusapan na ng bicameral conference committee. So doon po kasi particularly naabuso yung ganong klaseng kapangyarihan na magsingit ng ilang items. So minasama ho yun ng karamihan ng mga senador, I think, na pwedeng mapangalanan in the course of the investigations. At yun nga, hindi nila, kumbaga man gusto nilang isalba yung kanilang imahe dahil sa ginawa niya, posibleng mapasama ng mga statements na binibigay ni Senator Lacson. Mm-hmm. Okay. Hindi matatawaran ang krusada talaga ni Senator Lacson against corruption. Sa tingin niyo ba ay napapano na siya ay talaga magbitiw bilang chairman ng committee na yan? Makapangyarihang committee, itong Senate Blue Ribbon na mag-iimbestiga dyan sa flood control mess. At yung pinakahuling impormasyon na natanggap natin, Dr. Dennis, ay suspended muna daw kasi
Ang ano kasi dito, parang ang taong bayan kasi nagtatanong, bakit ganun? Bakit may pinagtatakpan yata dito ng mga malalaking pangalan ng mga congressman na involved dito? Nagkakaroon pa ng mga balibalita na isuspend muna ang hearing. Gustong-gusto ng taong bayan kasi ng transparency and accountability. Tama ho, Oh. ang inaasahan ng taong bayan ay sa pagpapatuloy nitong kung sakali magpapatuloy itong Senate Blue Ribbon investigation sa hindi lamang mga senador ang mapapangalanan, pati na rin yung nasa kabilang kamara, sa House of Representatives. Inaasahan rin nila na mababanggit ang pangalan o directly maililink si former House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga lang, tawag dito, ang katwiran ni Senator Ping Lacson sa kanyang interview, yung mga witnesses sana, mga resource persons na dapat niyang ma-secure dito sa mga susunod na investigations ay hindi available. Tapos Okay. may questionable pa yung ilan sa mga ito. Kumbaga man yung kanilang pahayag, yung kanilang statement ay hindi rin naman, kumbaga man hindi mahirap paniwalaan. So kaya dahilan yun ang sabi niya ang pinakaunang dahilan na upang masuspend dito. Plus nga may clamor na palitan na nga siya dahil nga bakit daw puro senador lang, isa sa mga dahilan, bakit puro mga senador lang na nababanggit, bakit di mabanggit yung nasa kabilang kamara. Okay. At dahil po dito, may mga panawagan ng ilang mga senador. In fact, ito'y panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano. Snap elections daw para palitan ang mga namumuno sa bansa. Anong basa niyo doon? Well, tawag dito, marami yung kumbaga man, unang-una, parang yung kanyang panawagan na yun. Maganda sana, kaya nga lang, at first glance para isipin mo, parang umamin na rin sila na yung mga position na binanggit niya from president down to the congressman, ang sanhi ng problema, itong problema ng corruption sa ating bansa. Unang-una parang gano'n, isa siyang pag-amin na may problema yung mga incumbent mula doon sa president hanggang sa vice president, senators, and congressmen. Pangalawa, hindi gano'n umiral ang ating ang ating sistema ng pamahalaan ayon sa constitution natin. May naka-schedule po na elections every 3 years para sa mga congressmen and every 6 years naman presidente, vice president at senators. Bukod pa doon, I think gumagana naman, walang problema ng pagdating sa legitimacy. Hindi naman rigged yung nakaraang eleksyon noong 2025 at ganoon din naman ng 2022 election. So I think walang problema in terms of legitimacy. Ang problema lang talaga is the issue of corruption. So therefore dapat ang maging kung magbibigay ng solusyon si Senator Alan Peter Cayetano, dapat may tungkol o reforma patungkol sa corruption. Although on the other hand, maganda yon. Siyempre, clean slate nga eh. Kaya nga lang ang tanong doon is that ano bang guarantee na kapag naturo yung snap elections na yon ay malilinis ng mga political leaders ang ating maihahalal. Alalahanin natin na kahit palitan mo yung mga incumbent officials na yan, yung mga natalo nung nakarang eleksyon ay mga may mga miyembro ng dynasties at saka meron din yung ilan sa mga yan, may mga record rin patungkol sa corruption. So questionable din yung kanilang credentials. So baka hindi ma-achieve yung kagustuhan ni Senator Alan Peter Cayetano na maging malinis yung pamahalaan natin by removing all the incumbent corrupt officials. Kasi baka yung pumalit, mga corrupt din. Dito po sa refusal ng ICI to open even portions ng kanilang hearings sa publiko, ano pong mga repercussions po nito? And whoever replaces Lacson, dapat daw credible, impartial, incompetent. Meron ho bang ganong klaseng katangian na pwedeng pumalit kay Senator Lacson? Well, si Senator Lacson kasi sa career niya bilang senador, bilang isang political leader, I think na build niya na yung ganong classic, yung ganong image na siya nga ay no nonsense at no nonsense na
senador at saka isang magaling na investigator, given the fact na dati siyang police, PNP chief. So sa ngayon wala akong maisip na pwedeng pumalit. Although may mga may mga haka-haka na baka ibalik si Senator Marcoleta, o kaya may mga nagsasuggest bakit hindi na lang yung mga nasa totoong opposition. Dati si Senator Ontiveros. Well, pwede naman ho sila kasi wala man nagbabawal sa rules ng Senate na ma-appoint sila bilang kapalit ni Senator Lacson. Kaya nga lang ang tanong doon is wala sila kasing stature nakagaya ng kay Senator Ping Lacson. So baka mahirapan maghanap ng kapalit. At saka si Senator Ping Lacson, although kasama siya doon sa majority group, hindi naman natin masasabi na totally objective naman siya, pero he's trying his best na maging patas yung kanyang investigasyon. Kaya nga lang, sa pagiging ganun niya, patas niya, sobrang transparent niya, nagagalit yung mga kasama niya kasi napapahamak sila by issuing statement na hindi maganda sa imahe ng mga kapwa-senador. Pero opo. Yes po. Sa pagkalahatan po, ano pong masasabi mo, assessment po sa trabaho ni Senator Lacson bilang pinuno po ng Blue Ribbon Committee so far? Well, maayos naman po. Maayos. Hindi ito yung ideal. Hindi yung ideal. Pero maayos naman. Of course, itong gaya nga ng sabi niya, yung kanyang ginagawa ay hindi siya pwede maging insensitive sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. So binabalanse niya yung iba-ibang puwersa, iba-ibang mga demands at pressure sa kanya. Pero overall, I think nagagampanan naman niya ng maayos yung kanyang trabaho. Kaya nga lang, hindi may iwasan, nakakasakit siya ng damdamin at nase-threaten sa kanyang investigations, yung ilan sa kanyang mga kasamahan. How about ang trabaho ni Senate President Tito Soto bilang pinuno ng Senado? Well, maayos naman ho. Except that yun nga lang, kagaya rin nung kay Senator Ping Lacson, mayroon mga expectation sa kanya. Yung mga miyembro ng majority, may inaasahan kaya yung ilan bago na palitan si Senate President Cesar Escudero, si Senate President Tito Soto, yung mga lumipat sa kanyang grupo dahil upang maging majority sila, may mga inaasahan yun sa bagong leader nila. Kaya nga lang so far sa tinatakbo ng mga investigations, mukhang hindi ma-deliver yung ganong promise na maaaring nagbigay ng pangako si Senate President Tito Soto, pero mukhang hindi ma-deliver. Lalo na halimbawa ilan sa makasama niya sa majority na umuugong na yung kanilang mga pangalan dahil nag-uumpisa na yatang imbestigahan na file na ng complaint sa NBI at iniimbitahan na rin yata ng ICI. So yung bagamang inaasahan nilang immunity sa mga investigations na to, parang hindi yata nasusunod. At dahilan upang magbago yung kanilang isip. Bukod pa doon, hindi rin natin may kakaila na malakas pa rin naman yung influensya ng mga Duterte sa mga senador. So maaring dahil yung recent na pagdalaw ni Vice President sa Senate, maaring naging factor yon upang magbago yung isip ng ilan na nasa mayorya. Dapat bang manatili o magbitiw na lang talaga si Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair? Well, sa akin dahil okay naman para sa akin personally, maganda naman yung kanyang performance. Tingin ko dapat siyang manatili bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Transparent naman siya. Tapos, yun nga lang, siyempre, siguro dapat pagbigyan niya yung kahilingan ng mga ng publiko at saka ng ilan sa mga kasama niya sa Senado na hindi lamang puro senador ang dapat pangalanan, kundi pati na rin yung mga congressmen. Kasi kung gaman yung hinihiling na fairness, tingin ko dapat i-address niya yun. Maraming salamat po, Dr. Dennis Coronacion, Philippine Political Science Association President at UST Department of Political Science Chairman. Good morning po. Good morning po. Salamat po. Good morning. Thank you.